beloved Boss Mike Cervera. Dito tayo, maiba naman tayo mga kababayan ko, showbiz. Grabe ito, ha? Grabe. Sabi dito mga kababayan ko, oo. Mga kababayan, naalala nyo ba si Rian? Si Rian Ramos, yung may crush sa akin noon na salubong ko sa may CR. Eto, dito muna tayo ha. O, kay Rian Ramos, tapos isunod natin si FLM. Si Norman Mangusin, panic mood na. Eto na. Ngayon, si DACC President Boy Evangelista. Hoy, eto nakalagay mga kababayan, no? Ampaw na may threesome. Laman ng ampaw ang bold nila Michelle D, Rian Ramos, and Samantha Panlilio. Grabe mga kababayan to, ha? Grabe to. Parang kapag ka nakita mo tong tatlo na to, parang kapag ka, parang gusto mo, pwede bang makijoy? Mga kababayan, para bang pag nakita mo to, pwede bang makijoy? Eto na, pasok. Grabe, no? Threesome talaga. Eto na. Magandang gabi po sa inyo, Ginoong Evangelista. Yan na. Magandang gabi sa iyo, Ma'am Corina. Opo. Sir, just to make heads and tails of the issue, ano po ba talaga ang laman noong ampaw? Alaka, ano daw laman ng ampaw? Kasi daw maraming sasabi na yung laman daw po bold. Yung laman daw po nun, mga kababayan, ang laka, tatlo pa sila. Paano kaya yun, mga kababayan, ano? Nai-imagine ko eh. Naku, excited na akong mapanood kung ano man yun. Ano? Oo naman, Boss Mike, maka GMH7 mga outlook ko! Eto na. Regarding yung laman ng ampaw, may according sa wife, isa pa lang ang nakakakita niyan, merong masiselang na materials. No? Alaka! Parang di naman maselan yun. Ipakita nyo na kasi. Ipakita nyo. Dali na, pakita nyo. Oo, parang di naman maselan yun, ano. Pasok. Hindi siya USB, kundi ang tawag nila, film eh. Kasi last week, lumapit sa akin yan, pinupunta ko sa bahay, nagkaroon kami ng cross-examination dyan for about 2 hours. At direct examinations. No? Then, ang VACC finally, na-convince niya that we will take recognition of his case. Kaya ni-refer po namin sa NBI last Wednesday morning. So, ngayon, as we speak now, third day na po ito. So, yung masiselan, according to sa original complaint, siya po yun eh. Yung final ni Michelle D. Marquez, labang kay Bonifacio Tibayan, qualified theft. But then, sinabi naman nila, inadmit nila, na talaga merong sensitive photographs. Malaka, mga kababayan ko. Gusto ko to. Ang complainant at sinasabi nga na na siyam yun, siyam na photographs. However, when the respondent returned from the ampaw, 1 is missing. So, bali, out of 9, isa lang talaga ang nawawalang ampaw. Alaka! Daw. Opo. Okay. So, sorry, go ahead. I was thinking, Ginong Evangelista. Grabe to, lalabas to sa Pornhub. Lalabas sa Pornhub ito. Sino ba ang nasa mga litrato? Ito po yung mga, is it sexual in nature, yung mga litrato pong ito? At sino po yun? Nako. Ang
Kasi hindi nga USB ang sinasabi, film parang negative. Pero pag inano mo sa ilaw, medyo malaswa. Hanggang doon lang ang sinabi niya malaswa. Ay, malaswa, medyo malaswa. Mga kababayan ko, yung mga hubad-hubad, labas ang mga bobelya. Mga kababayan, normal lang yan mga kababayan eh. Pero kapag ka yung may mga bengbangan na, kapag ka may nangyaring mga kuhang yung bang ano ba mga kababayan may kainan na ibang kainan yun mga kababayan ko ayun, oo, mukhang iba yun, oo. Eto na. Kaya nga madiin po ako, sinabi ko, baka nude photos lang. Nowadays, hindi naman malas. Wala yun. Pagka nude photos lang, wala yun. Di papansinin yun. Mas excited ang mga tao na makita kung merong bengbangan. Kung hubad-hubad lang yan, walang kwenta yan. Michelle D, tibo daw yun, sabi rito. Michelle D, tibo yan. Inamin niya yan. Hala. Ang nude photos. Kasi baka it's a form of art, may mga nude painting or, ganon. Okay. So, okay. So, as it is, nasa na po yung angpaw ngayon? Is it held as evidence or naibalik na po sa mga may-ari? That is the very reason why nagkaroon po ng serious illegal detention nung pagbalik niya, 3 days, no? At on top of that, mayroon pang violation ng anti-torture law, no? Kung saan may tactical tinayay siya, no? A tactical investigation together with 2 bodyguards, no? Non-uniform bodyguards, plus na doon si Samantha Palilio at si doon sa sinalaysay niya to, no? Ala, binugbog talaga nila. Ian Ramos and Michelle D. Kung saan pinagubad nga siya, binuhusan siya ng alcohol. Ala, baka naman baka naman kasama yung driver sa ginawa nila. Ang swerte naman ng driver. Mga kababayan ko, kahit bugbugin nyo ako, apply na akong driver. Ay! Baka naman nando doon sa mga picture kasama, mga kababayan, iisa lang yung driver. Di ba, no? Oo. Ako siguro pwede na. Kahit gulpihin na ako, mga kababayan, basta... Grabe to, grabe. Ibang klase. Hindi kaya ganun ang nangyari? Nagtatanong lang naman ako, Kasi eto, alam nyo sa totoo lang, viral ito pero hindi ko siniseryoso. Mas curious ako mga kababayan kung ano ba talaga nangyari. Ano ba yung nasa litrato? Kasama ba yung driver habang nagbebengbangan? Yung tatlo? Gano'n? Yung driver yung kumukuha ng litrato. Di ba? Pwede rin yun. Pwede rin yun, di ba? Uy, kayang-kaya ko yan, Alicia. Ay, naku. Ito na. At pilit na kinukuha yung kabay niya, didiin sa dibdib ni Michelle. Yun ang salaysay na sinabit niya sa NBI, no? Mahaba yun, marami yung detalye. So, yung NBI is filing complete information sa sa 3 babae, celebrities, mentioned a while ago, dun sa 2 pulis from Makati, uniformed PNP officers na nag-tactical interrogation at may physical din doon, meron ding violation ng pananakit at violence, no? Okay. At 2 yun. So, at meron pang 2 na yung personal bodyguard
napupunta pa sa Samar. Non-uniform po to. Okay. So, Sir, Opo. sabi po ng legal counsel noong mga akusado, yung mga babae, ay wala naman po daw marka sa katawan na magpapatunay ng kanyang mga claim na siya po ay yung sa kanyang kuko at meron pang iba pang mga kasama sa mga complaints o reklamo noong driver. Lahat po ba ay beripikado sa ebidensya? Sa medical legal report? Opo, last week, nung nagkita kami dito, first time sa bahay ko po, may photos ako, lahat-lahat malalalim pa. Pero yung mga pasa niya, all over the body, medyo iba yellowish na. Nung napunta gumaling na. kami sa NBI, may mga ganun talaga na tao na madaling pero yung mga sugat, pinadala ko na po sa inyo yung photos that Grabe naman yan, Elena Mercado, gurguran, gurguran ng mga babae yan, walang duda. Grabe, no? Uy, may ganyan. May ganyan talaga sa totoong buhay. Oo, siguro, isa sa atin dito, may alam. Alam nyo ba, meron akong kakilala. Oo, babae siya. Babae, maganda. Oo, maganda. Tapos mga kababae, siya pa yung kumukuha ng babae para pagsaluhan nila ng asawa niya. Ay! Tao pa mo! Oo! Ganun naman yung trip nila. Kaya, etong nangyari dito, kung meron mang threesome na nangyari, kung meron man, abay hindi nakakapagtaka. Oo. Biruin mo, sabi nga dito ni J.N. Prano, ano sabi nito? Ha? Sabi, ang galing nilang mang-torture, Boss Mike. Ako rin magpapatorture kung silang tatlo Di ba? Papatorture talaga ako. Oh. Di ba? Ito na. was taken mga almost 10 days ago. Pero makikita mo, na doon pa. Ang mabigat po dito, yung internal organs na hindi nakikita physically. Yun yung inaangal niya o pag umuubo siya, talagang napakasakit kasi inabot niya bagok sa tagiliran. Ang sabi ng NBI, possible, doktora, na baka sa lakas ng sipa, yung ribs niya dumikit sa lungs niya. Kaya Nako! Kawawa naman yung driver, Hindi na lang nila ginawang pet. time, maano siya. Kaya it is for you, it is for the NBI now to give that information. Baka included po yun sa information na i-file. Kaya mapapansin po nyo, wag po tayong mainip. We started Wednesday, today is Friday. Anytime, nag-aantay tayo na ma-file na yung formal complaint sa prosecutor's office ng NBI. Kasi nga, we wanted certainty reasonable probable cause that will lead sa pagsampa sa kaso na hindi madidismiss. Di ba? Sabi ni Jai, di kaya high sila, Boss Mike? Trip lang ba yan? Hindi. Fantasy. Oo. Fantasy nila yan. Grabe, no? Ang tanong, ano gagawin nyo kapag may nakita kayong ganyang tatlo? Sa isang kama, mga kababayan, no? Oo, nagrarambulan silang tatlo, hubot-hubad, Anong gagawin ninyo? Sige nga. Yung mga lalaki dyan, Di ba? Sex trip nila yun. Yun na nga. Okay. Sige po. Huling tanong na lamang po, bakit po naghintay yung sinasabing biktima bago po siya lumantad at nagsabi po sa inyo? Alam po nyo, wala po siyang isang ordinaryong tao, driver, umbrella boy. Wala naman po siyang access sa talagang all department heads, like PNP, DOJ. Wala po siyang alam Kaya nga itong kaso po to, na-dismiss nga, doon pa lang malaking impact na po ito. Isang ordinaryong tao, pero nung after 3 days, di-dismiss ng Makati Prosecutor's Office yung
file yung complaint ni Michelle D. No? So, di-resolve nila. So, bakit matagal? Kasi nga, wala sila. Una, wala siyang tiwala. Nawala yung trust and confidence niya sa PNP dahil nga tinorture din siya sa Makati Police. Alaka! Hirap talaga mga kababayan kapag makapangyarihan ng kalaban, ano? So naghahanap siya ng kasangga. At ang totoo po dito, meron kami isang VACC awardee, a public officer, na nag-refer. Boy, sir, Kuya Boy. So nangyalam na pala ang BACC rito. Nako, yari. Yari yan mga kababayan, no? Yan, no? Umano ng National Bureau of Ngayon, ipapatawag na ng NBI. Ito na. Investigation ng aktres na si Rian Ramos at beauty queens Michelle D. and Samantha Pandillo kaugnay ng kinahaharap nilang illegal detention and torture accusation. Yari. Ang iba pang detalye sa exclusive Agenda Weekend Report ni Ryan Reloban live mula sa NBI headquarters. Ito naman na mangyayari dyan mga kababayan. Kung matigas talaga yung driver, hindi ho yun magpapabayad at hindi magpapaareglo. Tama? Kasi, mga kababayan, baka naman pagkapirahan niya yan at hindi rin naman managot yung dapat managot. Diba? Grabe. Ito. Go ahead, Ryan. IB, maglalabas na raw ang National Bureau of Investigation o NBI ng subpoena laban sa mga personalidad na sinasangkot ni alias Totoy, ang personal assistant at driver ng aktres na si Rian Ramos sa umano'y pangbubugbog sa kanya. Sa ipinadalang mensahe ni Volunteers Against Crime and Corruption or BACC President Arsenio Boy Evangelista sa Abante News, inaasahan sa Lunes, February 2 o sa Martes, February 3, ilalabas ng NBI ang subpoena para ipatawag ang ilang individual na umano'y sangkot sa insidente. Ang mangyayari niyan, mga kababayan, dalawa lang. Kapag hindi ho nagkasundo, dadaan pa ng mediator yan. Siyempre, kung ako naman sila Michelle D, mag-o-offer na lang ako. Di ba? Offer ka na lang para wala lang problema. Biruin mo, binugbog nyo porque marami kayong pera. Yung driver na kawawa. Diba? Tapos ano? Ganun-ganun na lang yun. Siyempre, hindi. Ngayon, kung ang mangyayari dyan para wala ng kasyo, bayaran nyo na lang! Pero kung ako naman yung driver, hindi ako magpapabayad kung ang nais ko ay hostesya. Diba? Hindi ko pwede dito. Meron akong kopya, kaya lang hindi ko pwedeng ipakita. Dali, titignan ko kung nandito pa. Uy, putik na yan, no? Ayun, no? Oo, nagpopompyangan. Halaka. Eto na. Ay, naku, eto na. Putik na yan, ah! Grabe, mga kababayan ko. Hindi, hanap tayo mga kababayan ng kopya niya na. Oo, hanap tayo. Our beloved Boss Mike Cervera.